Panibagong 5 kaso ng dengue na itala sa Dagupan City ngayong Setyembre ayon sa CHO. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bumaba ang kaso ng dengue sa lungsod ng Dagupan pero sa kabila niyan, patuloy pa rin ang panawagan ng health authority sa publiko na magdoble ingat laban sa banta ng dengue. Mula sa 52 kaso ng dengue na naitala simula January 1 hanggang August 31, karagdagang 5 kumpirmadong kaso ng dengue ang naitala ngayong buwan sa Dagupan City. Kumpara noong nakaraang taon, sa parehong panahon, bumaba ng 30% ang kaso ng dengue sa syudad na nasa 83. So hopefully, sana hindi na dumami. Kaya masasabi ko din na kahit papaano, yung mga preventive measures natin is working. Karaniwan sa mga tinatamaan ng dengue sa nakalipas na mga linggo ay mga kabataan, edad 12 pataas. Posible raw na ang ilan sa kanila ay mga estudyante. Bunsod nito, bilang patuloy na pagbibigay proteksyon sa mga learner, malawakan ng paglalagay o pagkakabit ng chemically treated mosquito net sa mga silid-aralan. Depende yon kasi medyo mahal yon. So we depend on the supply coming from DOH. Malaking bagay ito para sa DepEd. Dahil sa limitadong supply, nag-abiso ang Schools Division Office na palawakin pang implementasyon ng anti-dengue campaign ng DepEd. This time, hindi naman natin makaya na lahat i-provide. Pero we are happy that our LGU is helping us out sa fumigation every now and then. Activated ang dengue lane sa City Health Office. Patuloy ang panawagan ng CHO sa publiko na magpakonsulta sakaling makaranas ng sintomas ng dengue. Chris, ongoing ang isinasagawang missing operation ng City Health Office sa mga paaralan, ganun din sa iba't ibang mga barangay, partikular doon sa mga low-lying barangay. Samantala, ayon sa CHO, karaniwang isinasagawa ang fogging operation kapag merong pagtaas ng kaso ng dengue sa isang lugar o di kaya ay ng outbreak. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.